No, hindi ko crush yun, no. Ayoko ng lalaking pumapatol sa babae na may asawa na. Kadiri yung ganun, no. Ah, kaya pala, nagpahuli kang bumaba ng sasakyan para magpapansin sa kanya. Huwag na natin pag-usapan yun. May isa pa akong chika sa'yo. Alam mo ba, kilala mo yung si Marina at yung si Carl? Yung babae na laging nakariband. So, ayun nga. Alam ko hindi mo to pansin dahil wala ka namang ibang pakialam sa mga taong nasa paligid mo eh. O ito na nga, bali itong si lalaki, laging nakatambay doon sa pwesto ni babae. Tuwing break time ha, as in, hindi talaga maiiwan ng isang araw na hindi siya tatambay. Itong si lalaki, may jowa sa 5th floor, diba? Yung jowa nun kasi, kasama ko lagi sa smoking area. Madalas talaga na nagkakasabay kami magyosi. O ngayon, sabi niya, medyo cold na jowa niya. Tapos parang may babae. Yung si Marina, diba? Shibuli ang jowa words niya. Malay mo, nagustuhan na niyang lalaki kaya kapit na kapit doon kay Carl. Ha? Hindi naman. Kasi magpinsan yung dalawang yun. Sinong nagsabi sa'yo na magpinsan sila? Sila mismo. Diba? Katabi ko dati yan si Marina. Nagtanong ako kung sinong nagpasok sa kanya. Yung pinsan niyang araw. Tapos ayun, tinuro niya si Carl. Magka-apelyido kaya silang dalawa. Malamang hindi naman ata sabay ng break time yung jowa niya. Kaya doon na lang muna siya sa pinsan niya sasabay. Tsaka matagal naman na silang laging magkasama. Nakita ko yon sa ID nila na talagang parehas yung last name nila. Pinsang buo yon. Yung tatay ni Marina, kapatid yung tatay ni Carl. Ayan, magmamalisyosa ka na lang yung mali pa talaga. Kaya dapat inaalam mo muna. Sadya talagang may mga tao na walang ibang ginawa kundi bantayan ang buhay ng iba. Binibigyan ng ibang kahulugan ng bagay na dapat ay normal lang. Ganon ang ugali ni Marie. Simpleng bagay, nakikitaan niya ng kahulugan. Dahil sa ganong ugali, daranas din siya ng isang parusa. Magiging dahilan kaya ito para magbago siya? Ano kaya ang mangyayari sa malisyosa na katrabaho? Totoo yung sinasabi ko, no? Nakita ko talaga silang dalawa. Kayo ba? Ikaw babae, sasama ka sa lalaki sa dilim? Hindi naman, di ba? Siguro naman may pinakisuyo lang. Mali mo nagpatulong lang siya, di ba? Hindi naman porket nagpunta na sa dilim, may iba nang ginawa. Naku! Hindi na tayo mga bata para sa ganyan. Lahat ng bagay may dahilan. Baka naman kasi malisyosa ka lang talaga. Marami na akong napatunayang nakita ko at naramdaman ko. Pero totoo naman pala. Talaga ba? Mas marami naman ata yung hindi totoo. Naalala mo yung dating sekretary ni boss? Yung sinasabi mong kabit niya dahil sinasabay niya umuwi? Yung pala kapatid niya? Iba naman yun. Kasi nakita ko naman na close sila. Mali ko ba na kapatid niya pala yun na gusto lang magtrabaho para sa OJT niya? Hindi naman sinabi sa atin ni boss. Yun na nga. Hindi naman kailangan magpaliwanag ng ibang tao sa ginagawa nila. Hindi ko nakasalanan yun ano. Ang dami kayang tao na nakilala ko na naging kabit nila yung sekretary nila. Sa mga palabas nga ganun di ba? Hay nako. Kung ako sa'yo te, bago ka manghusga ng ibang tao ha, siguraduhin mo muna na tama yung nakikita at naiisip mo. Dahil minsan, hindi natin alam na sa panghuhusga natin, mali na pala tayo ng sinasabi. Ang malala pa nun, pinapakalat mo pa sa ibang tao. Aba, ewan ko talaga kung anong mangyari sa'yo kapag nakakilala ka ng tao na magiging katapat mo, no? Halos 4 na taon nang magkatrabaho sina Marie at Arisha. Kahit na malaki ang agwat nila, silang dalawa ang madalas na nag-uusap. Sila kasi ang magkatabi ng pwesto sa opisina. Walang asawa si Marie dahil nasa 40 na ang kanyang edad. Habang si Arisha, 1 taon ang kasal pero wala pa ring anak. Isang araw, may dumating silang bagong empleyado. Siya na yata yung papalit kay Jane? Baka nga. Siguro may backer yun ano. Paano mo naman nasabi? Mamaya, maganda pala yung experience niya o kaya magaling siyang sumagot ng interview niya. Parang magkakilala sila ni James. Ewan ko. Alam mo ba kung paano ko nasabi?
Ganito kasi yan. Di ba kahapon nagyosi ako. Tapos may kausap yun si James na nasa ikabilang floor. Tapos sabi niya na yung kakilala niya papasok na bukas. Akala ko naman sa ibang office o kaya department. Tapos kanina, nung andoon yung babae sa baba, kinausap ni James. Hanep ka naman magbigay ng info, te. Talagang detalyado, no? Buti naaalala mo pa yung ganyan. Ako kasi hindi ko na maalala kung anong nangyari kanina. Ano bang ulam natin kanina umaga? Mapagmatsyag kasi talaga akong tao. Mabilis kong malaman kung may ugnayan ng dalawang tao kahit na unang beses ko palang nakita. Feeling ko, kabit yan ni James eh. Medyo bata pa ha. Siguro nasa 30s pa lang yan. 30s pa lang yan, ano? Grabe ka naman. Kabit talaga. Hindi ba pwedeng kamag-anak o kaya kaibigan, kakilala? Kung sakali man na totoo nga na siya ang nagpasok. Ano? Puro na lang ba kamag-anak? Ah, alam ko na. Yung iba kaya nakabit sinasabi niya na kamag-anak nila yung isang tao. Pero ang totoo nun, kabit nila. Maniwala ka sa akin. Pustahan pa tayo oh. Ewan ko sa'yo, te. Bahala ka na nga lang muna dyan. May kailangan pa akong tapusin na report. Kapag ako hindi natapos dito, ikaw ang sisisihin ko. Susumbong talaga kita. Hindi pa ulit bumabalik sa kanyang ginagawa si Marie. Kung ano-anong kinukwento niya na hindi na rin masundan ni Arisha. Matapos lumabas sa kabilang opisina ang bagong empleyado, nilapitan si Arisha kasama ang isang HR. Sinabi sa kanya na siya na lang muna ang magturo. Doon din daw yun uupo malapit sa kanila. Hello, be. Anong pangalan mo? Yumi po. Mahiyain ka talaga? Ang hinhi naman masyado ng boses mo. Ilang taon ka na? Bakit Yumi? Palayaw mo ba yon o may lahi kang Japanese? Ang dami mo namang tinatanong sa kanya. Nagtatanong lang naman ako dahil nga bagong katrabaho para nga mas makilala natin siya. Lalo na dito lang din naman siya uupo malapit sa atin. Bale po, Mayumi ang pangalan ko. 33 years old po ako. Boyfriend mo ba yun si James? Ay, hindi po. Bayaw ko po siya. Ah, Saan ka last nag-work? Bale, online seller po ako eh. single mom ka? Opo. Sabi niya kadalasan sa mga online seller, mga single mom. Wala naman sigurong masama sa single mom, no? Basta kaya niyang buhayin ng anak niya. Huwag ka na nga magtanong ng personal na buhay niya. Masama bang malaman ang buhay mo, Yumi? Pwede naman yun para magkakilanlan tayo rito, di ba? Kasi nga, magkakatrabaho tayo. Hindi rin po kasi ako sanay na magkwento ng buhay ko, Nay. Hoy, anong nay? Wala pa akong asawa at anak ano? Nasa 40 pa lang ako. Ay, naku, sorry po, ma'am. Natawa ako dun sa Nay. Kita mo na, mas mukha ka pang nanay kesa sa kanya. Tara na nga rito, Yumi. O, upo ka rito para turuan kita. Manahimik ka na kasi dyan, te. Para naman hindi ka na-o-offend. Oh, basta, hindi pa naman ako mukhang nanay ah. Ganda ko kayo. Mas mukha pa nga raw akong bata kesa sa inyo rito. Grabe naman talaga makatawag sa akin ng nay. Pasensya na po. Hindi ko naman po sinasadya. Akala ko kasi parehas na kayo ng edad ng ate ko. Yung panganay po namin na may 3 na pong anak. Tawa ng tawa si Arisha habang ramdam naman sa mga tingin ni Marie na hindi siya masaya. Ilang araw pa ang lumipas, nagkaroon na ng pwesto si Yumi. Nasa gitna nila si Arisha. Tahimik lang siyang magtrabaho habang si Marie wala namang ibang ginawa kundi ang magdaldal. Minsan pa, nagtanong na naman siya kay Yumi. Be, pansin mo ba yung isang laging kasama ng bayaw mo? Yung singkit, si Martha? Minsan nakikita ko. Bakit po? Hindi ka ba nagdududa sa kanilang dalawa? Ito sa akin lang naman. Hindi ko naman inaano yung bayaw mo pero alam mo yun? Para kasing may something sa kanila. Wala naman yun. Nag-uusap lang naman yung dalawa. Mamaya makasira ka pa ng relasyon dahil lang sa haka-haka mong ganyan. Relasyon? Ano bang ginagawa ko? Nagtatanong lang naman ako. Alam ko na yung mga tanong mo na yan. Mamaya sasabihan mo si Yumi na baka babae ng bayaw niya yun. Oh, ano namang aasahan mo kapag nasabi mo yun? Mabibigyan na rin ng meaning yung simpleng bagay lang sana?
Nakikita ko naman silang dalawa na magkasama. Wala naman ako nakikitang mali sa ganun. Isa pa, hindi naman manloloko si Kuya James. Mukha lang yung barumbado pero mabait yun sa asawa niya. Oh, kita mo na, sa lahat ng tao rito, ikaw lang nakakakita ng mali dun sa dalawa. Malamang, hindi naman magiging ganun ka-close yung dalawa na yun kung walang something. Nakita mo na, lumabas din yung totoo. Yun ang gusto mong sabihin. Hindi ko na rin naman ipapaliwanag yung side ng bayaw ko. May mga tao kasi na nakikita nila yung mali sa iba habang yung buhay nila hindi nila maayos. Natawa si Arisha habang si Marie ay tahimik lang. Naiinis na siya. Hindi niya lang gaanong pinapahalata. Nung kinahapunan, habang dalawa lang silang magkasama, nagsalita na naman si Marie. Hindi ko feel yung bago. Hindi ka rin naman ata nun, Phil? Hindi ba? Iba yung vibes niya, ang pangit. Grabe ka naman makasabi ng pangit na vibe sa isang tao. Malay mo, kaya ayaw mo sa kanya dahil binabara ka niya. O kaya hindi siya madalas magsalita. Kapag ako naman yung kausap niya, maayos naman siya eh. Depende lang siguro talaga yan sa tao. Ewan ko ba? Basta sa akin may something talaga sa kanya. Hindi pa rin ako naniniwala na bayaw niya yon si James, no? Kailangan pa ba niyang patunayan sa'yo? Parang ganun lang yan sa kakilala ko. Yung dati kong katrabaho doon sa una kong work. Bali, ang pakilala magbayaw. Ayun pala magkabitan. Doon pa mismo sa trabaho namin nahuli nung asawa. Ayun, bisto na sila, napahiya pa. Hindi naman siguro lahat ng tao kaparehas ng kwento ng buhay nung iba. Pero posible pa rin nakabit siya, di ba? Ako naman may bayaw rin ako pero hindi naman kami ganun magkasundo. Ano yun? Binibigyan siya ng pagkain? Kahit na hindi siya nag-order ng kape, bibigyan pa rin siya. Iba yung pakikitungo sa kanya, be. Kaya alam ko talaga na hindi lang sila simpleng magbayaw. Ay, malay mo naman, iba yung pamilya nila sa pamilya nyo. Kung wala kayong pakialaman sa bahay ninyo, baka sa kanila meron. Kung kapatid niya yung asawa ni James o malamang nun sasabihin ng ate niya na alagaan yung kapatid niya. Ganun ba? Yung nag-aalala yan sa trabaho, halata din naman na walang ibang namamagitan sa kanila. Alam mo, minsan nga linisin mo yung utak mo, hindi yung lagi na lang marumi. Kahit na anong sabihin kay Marie, talagang wala siyang ibang pinakikinggan. Minsan pa, naghahanap siya ng bibilhan ng sigarilyo. Nakita niya ang isa sa mga tagalinis sa opisina nila. May kausap itong isang binatilyo. Tumatawa ang ginang habang humahampas pa sa braso ng binata. Maya-maya pa, lumapit na ito kay Marie. Bibili kang yosi? Ay wala na. Mamaya pa lang ako bibili ulit. Naubos na eh. Ang bilis naman. Huli kong kita kanina may 2 kaha ka pa. Binili na lahat. Binili ba talaga lahat o baka naman? Anong baka naman? Ay, alam ko na yung iniisip mo. Wala akong pinagbibigyan na iba rito, ha? Hindi sa akin galing yan, ha? Ikaw mismo nagsabi niyan. Baka mamaya niyan. Ewan ko sa'yo. Basta mamaya meron na ulit. Itatabi ko na yung para sa'yo. Bagong boyfriend mo ba yun? Sino? Yung kanina na katawanan mo, IT yun, di ba? Ang bata nun, te. Hoy, ikaw ha? Nagdadalaga ka na talaga. Baliw ka. Ang bata pa nun. Saka hindi ako naghahanap ng boyfriend. Naks naman talaga. Iba talaga ang karisma mo kapag nga naman may edad na nagiging mas maasim pa sa amin. Baka naman maunahan mo pa ako magkaroon ng boyfriend niyan, ha? Naku, wala sa akin ang ganyan. Ay, wow, para namang ang pihikan mo sa lagay na yan. Ikaw pa talaga yung hindi pa ready sa ganyan, ha? Nagtawanan lang silang dalawa. Matapos nun ay bumalik na sa upuan niya si Marie. Abala sa trabaho ang dalawa niyang kasama, kaya kahit na magdaldal siya, hindi siya kinikibo ng mga ito. Malapit na kasing matapos ang buwan, kaya ang dami nilang inuuna at inaasikaso. Pero nung nagkaroon ng kaunting pahinga, doon na naman siya nagsalita. Alam niyo si Ate Ana may boyfriend. Yan ka na naman. Hindi to fake news, no? Totoo nga. Kita ko sila kanina, ang sweet nila. Ewan ko sa'yo, lahat naman ng nakikita mong tao sweet sa isa't isa.
Oo nga kasi. O ganito yan. Nakita kong magkausap sila. Parehas silang tumatawa. Tapos si Ate Ana nakahawak sa braso ng lalaki. Sa IT department yun. Yung matangkad na lalaki. Kilala mo yun eh. Yung laging kasama ni Jason, yung kulot. Tanga, ang bata pa nun. Nasa 20s pa lang yon. Oh, bakit? Hindi ba pwede yun si Ate Ana? Oh, di ba? Kahit na nasa 50 plus na siya. Pwede naman kung landian lang dito sa office, may sugar mommy siya, o diba? Libre na siya ng yosi tapos ibang pagkain. Papatusin na yun, ah. Basta kapag ikaw ang nagsasabi, hindi ako naniniwala. Ikaw na yan eh. Kahit simpleng tawanan lang eh kung ano-anong meaning ng binibigay mo. Ah, ayaw mo pang maniwala sa akin. O tingnan mo kasi sila sa mga susunod. Ikaw, Yumi, kilala mo ba yon si Ate Ana? Kilala ko naman. Siya yung nagpa-order sa akin ng merienda nung nakaraan. Ayun, siya nga. Matanda na, di ba? Nadaig pa tayo na may boyfriend na. Sinabi niya bang boyfriend niya? Hindi nga niya inaamin sa akin. Pero tung tawa niya kanina, halata na may something silang dalawa. Baka low-key lang sila. Hindi naman po pala sinabi. Hanggat hindi sinasabi ng isang tao, huwag mong pangunahan. Minsan kasi akala natin alam na natin ang mga bagay-bagay, pero mali tayo ng iniisip. Kung tunay man o hindi, kung wala namang masama, hayaan na lang natin. Oh, panis ka ngayon. Anong panis? Pagkain ba ako? Huwag mo na kasing pakialaman ng mga tao. Huwag ka na kasing maging malisyosa. Ay bakit? Hindi naman yung pagiging malisyosa, no? Ikaw ba naman hawakan ng babae ang braso ng lalaki? Anong ibig sabihin nun? May something sila. Bibigyan mo talaga ng mali siya yun. Pero minsan po kasi, pwede naman na komportable sila sa isa't isa kaya ganun. Madalas noon kapag matanda na ang babae, parang nanay-nanayan nila. O kaya yung mga palabiro, kagaya nga ni Ate Ana. Kahit naman ako minsan niyayakap noon kapag nakikita niya ako eh. Tapos magkukwento na siya. Ganun lang po talaga ang ugali niya. Ganung mga bagay yung mga hindi binibigyan ng mali siya. Hindi mo pa kasi alam kung anong nangyayari dito sa office dahil nga sa bago ka pa lang. Saka mo sabihin yan kapag nagtagal ka na rito. Kahit naman magtagal ako, hindi ko pa rin pakikialaman ng buhay ng iba. Pwera na lang kung malalaman ko may kabit yung isa. Pero aalamin ko muna yung totoo. Hindi yung magbibigay na agad ako ng hatol na may relasyon sila dahil lang sa nakita ko silang nagtatawanan. Oh, ano ka ngayon? Oh, walang pikunan ha? Namumula ka na dyan sa inis. Totoo naman na sinabi ni Yumi. Ayan kasi malisyosa. Hindi nga ako malisyosa. Nangyayari naman sa totoong buhay yung mga sinasabi ko eh. Sige, tingnan mo niyan sa mga susunod ha. Makikita niyo na tama talagang sinabi ko. Kalma ka na pala. Baka himatayin ka na niyan sa inis. Back to work na. Natatawa na lang ng palihim si Arisha dahil ngayon na lang ulit niya nakita si Marie na ganon kainis. Ilang araw pa ang lumipas, kung ano-ano pa rin ang sinasabi ni Marie tungkol sa ibang tao. Isang beses pa, nung pauwi na silang dalawa ni Arisha at naghihintay ng jeep, nakatuon ang atensyon ni Marie sa kabilang pila. Yun yung magbayaw oh, sabay na uuwi. Hindi mo ba talaga ramdam na may something sa kanila? Malamang, nakatira sila sa iisang compound. Naniniwala ka naman sa isang compound? Oo, kasi yun ang sabi ni Yumi. Yun lang ang sabi, pero pwede namang hindi yun totoo. Baka naman palusot lang nila yun para nga magmukhang magbayaw talaga sila. Kawawa naman yung asawa ni James. Buntis pa naman yun. Bakit ba lahat ng tao na nakikita mo ay pinaghihinalaan mo na gumagawa ng kung ano-ano? Dahil magaling akong kumilatis ng tao. Alam ko kung kailan at paano sila kumikilos. Yung mga mukhang normal na galawan, meron na palang kakaiba. Ay sus, puro ka hinahala, kaya hindi ka nagkakaroon ng asawa. Pinili ko naman yun kung bakit hindi ako nagkakaroon ng asawa, no? Isa pa, ang mga lalaki na yan, mga sakit lang sila sa ulo, no? Nasasabi ng babaeng walang asawa. Paulit-ulit ka naman sa walang asawa. O sige, edi matandang dalaga. Kaya ikaw, bantayan mong maigi ang asawa mo, lalo na sa trabaho niya. Madalas niya, nako, mga babae ang kasama niya. Piloto pa naman siya. Karamihan sa mga ganong klase ng trabaho, ang daming babae. Hindi naman sa pinag-overthink kita ha, pero ganun na nga.
Hindi naman ako nag-aalala sa ganyan. Kung mambabae siya at mahuli ko siya, edi hiwalay agad. Sinabi ko na sa kanya yun. Alam niya, hindi ako nagbibigay ng second chance. Saka may tiwala naman ako sa kanya. Nasasabi mo lang yan ngayon. Tignan mo kapag dumating na ang araw na yun, ikaw rin ang mahihirapan talaga. Kaya mas maganda na mag-ingat. Kung ano-anong payo ang sinasabi ni Marie, pero mukhang hindi siya pinakikinggan ni Arisha. Basta para kay Arisha, maayos ang relasyon nila at hindi siya basta magpapaapekto sa sasabihin ng iba. Isang araw, habang abala silang lahat sa trabaho, may lumapit kay Marie. Galing sa kabilang departamento. Halata ang inis sa mukha ng babae. Bakit? Ano bang ginawa ko sa'yo? Sinabi ng babae na nagpapakalat siya ng maling impormasyon sa ibang tao. Ang babae kasi na yun, nakitang sumakay sa isang kotse. Kaya ang sabi ni Marie sa ibang mga nakakausap niya, may ibang trabaho ang babae na yun. Nagbebenta nga raw ng katawan. Kaya nang makarating yun ay sumugod siya kay Marie. Para hindi na humaba o makaapekto sa ibang mga nagtatrabaho sa problema, dalawa silang pinatawag sa opisina. Dahil wala naman silang ebidensya na si Marie ang nagsabi nun, walang nangyari. Pinagsabihan lang sila na kung may problema silang personal, wag nilang dalhin sa trabaho. Sa labas daw nila pag-usapan. Mukhang hindi pa nga tapos ang babae, kaya sinabi niyang magkita sila sa labas mamaya. Oh, ano nangyari? Tanga yung babae na yun. Galit na galit siya kanina. Gigil na gigil ka mo. Eh bakit naman kasi ganun ang sinabi mo? Siya pala yung kinukwento mo nung nakaraan kaso hindi ko pinansin. Totoo naman yung sinabi ko ah. Nakita ko naman talaga siya sumakay sa kotse. Malay mo naman sundo niya yon. Matanda yung driver? Hindi ba pwede magkaroon ng matanda na sundo? Kaya nga, malay mo tatay niya o kaya tito niya o kung sino ka mag-anak niya o kaya driver lang talaga. Baka naman nag-book siya. Doon talaga siya sa unahan umupo eh. Kung nag-book siya, doon sana siya sa likod, di ba? Malay mo nga kamag-anak niya. Nakita mo na ba ang tatay niya? Alam mong itsura? Hindi pa. Pero ramdam ko talaga na walker siya. Ay, bahala ka nga dyan. Kaya ka napapaaway eh. Makakita ka lang talaga ng katapat mo, tingnan mo. Ay, ewan ko na lang talaga sa'yo. Matapos ang trabaho nila, sumabay si Marie sa mas maraming tao para lang matakasan niya ang naghihintay sa kanya sa labas. Halos 1 linggo ng ganon ang ginagawa niya. Nawala na rin naman ang usapin pero hindi ang pagiging malisyosa ni Marie. Minsan pa, nakita niya ang isang lalaki at ang lalaki na katrabaho nila. Sabay na lumabas ng elevator. Saan kaya galing yung dalawa na yun? Sino? Yan si Tutoy? Kumuha ata ng order. Narinig ko usapan nila kanina. Food Panda raw. Oh, order lang nilang dalawa? Magjowa na siguro yung dalawang yan. Magkaibigan yan sila. Bading naman yan si Tutoy. Ano bang pangalan yan? Nakalimutan ko na. Francisco ata. Ayan nga. Bading yan. Bading? Paano mo naman nasabi? Ay, siya talaga nagsabi sa akin. Bumibili siya ng yosi sa akin tapos inamin niyang bading siya. Tinanong ko kasi siya kung single siya eh. Tapos sabi niya oo raw. Tapos ayun, nirereto nga kita. Eh sabi niya bading siya. Ah, baka hindi ka niya bet. Kaya naging bading na lang siya, no? Grabe ka naman sa akin. Biro lang, ano ka ba? Pero yun nga ang sabi niya. Kaya malabo talaga na magjowa yung dalawa na yan. Para ba silang mag-best friend? Baka magjowa yan sila rito. May ka-live-in yung babae, di ba? Ewan ko, di ko na maalala. Dahil may bago na naman siyang nakita, may bago na namang tao siyang pagdidiskitahan at pag-uusapan. Pagbalik niya sa upuan niya, sinabi niya agad ang bagong natuklasan sa katrabaho. Alam niyo ba? Ang baho mo naman. Mag-alcohol ka nga, amayosi ka. Ayun na nga, itong si Francisco sa si Laika magjowa, confirmed. Bading talaga yun si Francisco. Oy, paano mo nasabi? Ang pogi niya kaya? Sinabi niya sa akin noon. Tsaka nakita ko yung ex niya, kapitbahay namin. Hindi naman yun pumapatol sa babae, no? Tsaka si Laika, may ka-live-in yun. Ayan ka na naman ha.
Ano na namang nakita mo? Nakita ko silang sabay lumabas ng elevator, tapos bumili ng pagkain nila. Yun lang? Para yun lang? Anong para yun lang? Malamang sabay pa talaga silang bumili? O sabay pa silang lumabas? May something na aamoy ko. Ay, ewan ko dyan sa pang-amoy mo. Palyado lagi. Hoy, hindi ako pumapalya, no? Bantayan nyo kasi ang mga galaw. Ayan, tingnan mo, tumayo si babae. Lalapit yan kay Francisco. Oh, tama ako, di ba? Bakit lagi sila magkasama? Malamang magkatrabaho. Yung ginagawa ni Laika, si Francisco ang gumagawa pagkatapos. Yung ibang files kailangan ni Francisco. Ano ka ba naman? Pati ganyan kailangan pang bantayan. Wala ka talagang magawa sa buhay mo, no? Aba, tingnan mo kasi maigi. Ikaw ba, Yumi, may napapansin ka bang kakaiba? Wala naman. Normal na magkatrabaho lang naman ang datingan nila. Walang special. Kita mo na, ikaw lang ang nakakakita ng kung ano-ano. Imposible na wala kayong napapansin. Baka kamo ayaw niyo lang talagang pansinin. Alam mo, te, kung ako sa'yo, mag-focus ka na lang sa sarili mong buhay. Hindi lahat ng nangyayari sa paligid may ibig sabihin. At hindi lahat ng ibig sabihin na yun, talagang nangyayari sa totoong buhay. Iba yung nagbubulag-bulagan, ha? Wala naman nagbubulag-bulagan dito. Sadyang yung nakikita namin, normal lang. Yon, may kakampi na rin ako. Ano, kita mo na? Hindi talaga tama na maging malisyosa na katrabaho. Sus! Makikita nyo yan, totoo ang sinasabi ko. Baka sila naman na maging kaaway mo at sumugod sa'yo. Hindi tinigilan ni Marie ang dalawa. Kahit sinong makausap niya, lagi niyang sinasabi na may kakaiba sa dalawa. Hanggang sa may nakausap siya na isang tao na tila ba kagaya niya. Diba? Yun yung sinasabi ko sa kanila. Hindi naman sila naniniwala sa akin. Buti ka pa naiintindihan mo ko. Sinasabi nilang bading halata namang hindi. May something talaga sa kanilang dalawa. Niloloko na ni Laika yung asawa niya. Ay, hindi pa pala talaga asawa kasi ka-live-in niya pa lang naman. Kung ano-ano na ring paninira ang pinagsasabi nila. Matapos noon, bumalik naman sila sa trabaho. Ilang linggo ang nakalipas, natanggal sa trabaho ang kakwentuhan ni Marie dahil nalaman na may kabit ito sa opisina nila. Mahigpit na ipinagbabawal yun, lalo na kung ang eskandalo ay makakasira sa kumpanya. Hindi mo siya naaamoy na may kabit? Akala ko ba magaling ka? Yun lagi mo pang nakakausap, dun ka pa hindi tumama. Alam ko na yun, hindi ko lang sinabi. Talaga ba? Kasi ang alam ko na kapag naaamoy mo, ang ginagawa mo pinagkakalat mo sa aming lahat. Sasabihin ko pa lang sana kaso naunahan na akong lumabas yung issue. Sige nga, sino yung kabit niya? Alam niyo naman yun. Hayaan niyo na siya, natanggal naman na siya sa trabaho. Nakikita ng mga may kabit dito na seryoso si boss na magtatanggal ng katrabaho na may kabit. Kaya sana walang iba rito na may kabit. Ikaw rin, Kamo, baka mamuro ka na niyan. Ang daming reklamo sa'yo, ha? Alam mo ba, nirereklamo ka ni Julius? Bakit? Ano na namang ginawa ko? Di ba narinig natin yon, Yumi? Oo, pero hindi ko naman kilala kung sino yung Mika na binabanggit niya. Ah, si Mika yung babae niya? O bakit? Totoo naman yung nakita ko. Naabutan ko sabay silang bumaba ng basement o ano namang gagawin nila dun. Andun yung sasakyan nila. Dalawa sila may sasakyan? May kotse silang dalawa, di ba? Hindi mo ba nakita yun? Yung purple na sasakyan, kay Mika yun. Buti na lang hindi tinuloy yung reklamo sa'yo at natabunan ng tungkol dun sa kabitan na yan. Yari ka talaga kapag nagkataon. Mag-print ka na ng resume mo. Gusto mo ba update na natin? Narinig ko rin pala yun. Ang sabi, parang bumababa ang performance mo. Kapag mas bumaba pa raw, pwede ka matanggal sa trabaho. Oo halatang hindi totoo. Nagsasabi ako ng totoo. Sinabi rin yun ni Kuya James. Hindi yan totoo, no? Ang bait ko kaya rito. Kahit na mukhang hindi kinakabahan si Marie, nakakaramdam na siya ng takot. Kapag usapin kasi ng pagtanggal sa trabaho, alam niyang pwedeng mangyari. Ganun kasi ang ginagawa sa iba. Kaya nagpakita siya ng mas maayos na galaw sa trabaho nila. Noong bumalik ang tiwala sa kanya, balik na naman siya sa dati niyang gawain. Isang araw, pumasok siya sa trabaho na wala si Arisha. Absent siya?
Naka-leave yata siya ng 2 days. O bakit daw? Hindi nagsabi sa akin yung babae na yun Ayos talaga. Hindi niya rin sinabi sa akin eh. Basta aalis daw siya. May pupuntahan. May kadate siguro yun. May asawa na siya. Nasa malayo naman ang asawa niya ngayon. Pwede naman yung makipag-date. Ay, andyan ba si John? Wala rin. Alam na. Sino naman yun? Alam mo yung laging kasama ni James? Yung medyo bata-bata pa ang itsura? Yun si John. May gusto kasi yun kay Arisha. Nakita ko yun sila noon na sabay kumain. Nako, kaso nagpakasal na si Arisha. Ay ngayon na lang siguro ulit sila nagde-date kasi nga wala yung asawa. Kapag yun nabuntis talaga. Si Kuya Johnny. Wala talaga yun kasi may sakit siya. Tumawag yun kay Kuya James. Hindi nga raw makakapasok dahil may lagnat. Sus, lagnat ang pinakamadaling palusot sa lahat. Kahit na ang totoo nun, may katatagpuin yung iba. Maniwala ka sa akin. Iba rin yan umatake si Arisha. Simple lang yan pero madaling mahuli. Hindi naman siguro. Ramdam ko na hindi naman ganong tao yun. Kasal na siya tapos wala siyang ibang bukang bibig kundi yung asawa niya. May inaasikaso lang siguro yun ngayon. Maniwala ka naman dun. Sa bagay, maniniwala ka talaga dahil bago ka pa lang. Ako nakasama ko na yun ng matagal na panahon eh. Mas kilala ko siya kaysa sa kilala mo siya. Basta ang masasabi ko sa'yo, may something yan sila ni John. Nakikita ko nga silang nag-uusap at nagbibiruan pero halata naman na magkaibigan lang sila. Hindi kaibigan, kundi kaibigan. Ewan, basta feeling ko wala naman. Matagal ko na yung kasama sa trabaho. Bago pa maging asawa niya yung piloto manliligaw na niya yung si John. Hindi niya lang pinatos dahil nga mas mayaman naman yung asawa niya. Mas mabubuhay siya dun. Pero noon pa man feeling ko gusto na niya yun dahil pabebe rin siya kapag kausap yun. Hanggang ngayon alam ko may something pa rin sila. Nakita ko nga yun sila na magkasama galing pantry Baka dun yung tagpuan nilang dalawa. Mukha silang magkaibigan lang pero ang totoo nun may kakaiba. Alam mo, te, ang hilig mo sa something kahit na wala namang something. Meron talaga. Kung lalawakan mo lang ang pangunawa mo sa mga tao. Ako kasi ramdam ko talaga yon kapag may something. Nalalaman ko na agad bago pang malaman ng ibang tao. Yung iba kasi akala nila normal kahit na hindi naman talaga. Yung iba naman magagaling din magtago pero madali lang din silang mahuli. Pero parang malisyosa ka lang talaga. Makita mo lang tumatawa yung babae at lalaki may something na. Makita mo lang silang magkasabay maglakad. Hindi ba pwedeng normal interaction lang yun? Nagkasabay lang maglakad? Nagkasabay lang mag-order ng pagkain? Bigla lang may nakakatawa na nangyari tapos naikwento. O kaya iisa lang yung daan nila pa uwi. Iba naman kasi yung normal at hindi sinasadya doon sa meron talaga. Kaya ka napapaaway Napapaaway ako dahil nga takot yung mga yon na malaman ng totoo. Baguhin mo yung ganyan mong ugali kasi sa totoo lang hindi maganda. Ay, basta ako ganito na ako. Maniwala man kayo sa akin o hindi, alam kong totoo. Bata pa lang ako, ganito na ako. Nagkakatotoo naman ng pagbabasa ko sa mga tao. Sabi nga ng nanay ko noon pwede ako maging detective. Kasi nakikita ko mismo yung galaw ng mga tao na hindi madaling mapansin. Wala namang makaka-relate sa akin kung di ako lang mismo sa sarili ko, di ba? Mukhang hindi naman mababago ang paniniwala mo. Bahala ka sa buhay mo. Dahil nga wala si Arisha, walang gaanong kausap si Marie. Minsan kasi kapag nagsasalita siya, hindi siya pinapansin ni Yumi. Mas gusto pa nitong makinig na lang ng musika. Ilang araw lang din, pumasok na si Arisha. Kasabay pa nga niyang bumalik sa opisina si John. Kaya mas lalong nagduda si Marie. Sabi ko sa'yo may something sa dalawa na yan. Kita mo na, sabay pa silang pumasok ngayon. Nandito na kahapon pa si Kuya John. Wala nga, hindi ko naman siya nakita. Hindi naman siya lumabas ng office nila Andun siya sa loob dahil may sakit pa siya. Nakita ko siya nung uwian na kasi kasabay namin siya sa jeep. Gawa kwento ka rin para hindi mahalata, no? Totoo naman talagang wala siya kahapon Bakit magkasabay silang pumasok ngayon? Malay mo naman nagkasabay lang sa elevator. Hindi ba pwede yun? Maya-maya pa, lumapit na sa kanila si Arisha. Kaya nanahimik na lang si Marie. Iniba na lang niya ang usapan para hindi naman magmukhang pinaghihinalaan niya si Arisha. Pero mukhang alam na agad yon ni Arisha. Yang mga tingin mo
Nagkasabay lang kami sa elevator. Ang alin? Sino? Huwag ka na magmaang-maangan. Alam ko na yan. Ako pa ba? Nakita mo kami sabay kami ni John. Isa lang iisipin mo nun, may something kami. Hoy, wala akong sinasabi, no? Sa tagal nating magkakilala, alam ko na yung mga tingin mo. Nagkasabay lang kami. Hindi ibig sabihin nun na kaya wala ako dahil siyang kasama ko. O bakit bigla ka naman naging defensive? Hindi naman, nagsabi lang ako. Ay, kapag defensive pa naman ng isang tao, alam na. Bahala ka maghinala. Nagsabi lang ako kasi alam ko na yung tingin mo sa amin kanina. Ganun ka tumingin kapag naghihinala kang may something ang dalawang tao. So, may something nga kayo? Utak mo, may something. Hindi na tinigilan pa ni Marie ang katrabaho niya. Panay siya tanong na tila ba hinuhuli niya ito para lang mapatunayan niya na tama nga ang hinala niya. Pero wala naman siyang makuha na pruweba. Ilang linggo pa ang lumipas, may naging bagong empleyado sila. Minsan pang bumili ng sigarilyo si Marie kung saan nakita niya rin ang bagong empleyado na bumili kay Ana. Nahihiya ata sa'yo. Nagmamadali nung parating ka. Bakit naman siya mahihiya? Aba ewan ko. Baka crush ka. Baka nga. Nakasabay ko yun sa elevator nung nakaraan. Hindi makatingin sa akin, parang iwas na iwas. Naks, parang magkaka-boyfriend ka na yan ah. Alam mo ba kung ilang taon na yon? Nasa 37 na ata yon. Kaso hindi ko alam kung single ba siya. Single yun, narinig ko usapan nila sa smoking area. Ah, yung pala eh. Baka ligawan ka na nun. Reto kita. Ayoko nga. Siyang kusang lumapit sa akin. Siyang may gusto sa akin, di ba? Dapat akong ligawan niya. Di ba? Ayoko niyang reto na yan. Sige, akong bahala. Kapag nagka-boyfriend ka na niyan, baka maging busy ka na lalo. Depende. Mataas kasi ang standard ko eh. Baka hindi niya maabot. Natatawa na lang si Ana sa mga pinagsasasabi ni Marie. Ilang araw pa ang nakalipas. Laging tinitingnan ni Marie ang bago nilang katrabaho. Madalas niyang nakakasabay o kaya ay nakakasalubong. Hindi siya kinakausap nito kaya mas lalo niyang iniisip na may gusto sa kanya. Isang araw, nagpabili sila ng kape at ang bagong empleyado ang nagbigay sa kanila. Nakatingin lang si Marie. Hindi kumikibo ang lalaki kahit naiabot sa kanya ang kape. Hindi man lang ako kinakausap nun. May crush pa naman siya sa akin. Sino? Yung bago? Oo, Paano mo naman nasabi na may crush siya sa'yo? ramdam ko lang. Paano nga? Nakatitig sa'yo palagi? Nakikita mong bigla na lang nakatingin sa'yo? Paanong feeling mo? Minsan, nakikita ko siyang nakatingin sa akin. Kapag nakikita o nasasalubong niya ako, parang nahihiya siya. Tapos, nung nakaraan, kinausap niya ako tungkol sa trabaho tapos biglang nahiya na. Basta ramdam ko talaga na may something siya sa akin. Mahiyain lang siguro siya, no? Baka naman iniisip mo lang yun. Hindi iba talaga. Tapos lagi siyang nakasmile kapag malapit ako, ganun. Tapos ayan, binigyan niya ako ng tissue tapos kayo wala, di ba? Mga ganun bagay ba? Mukhang simple lang pero may ibang ibig sabihin. Baka naman mabait lang siya. Normal lang naman yun. Baka assuming ka lang. Hindi no, tanong mo pa kay Ate Ana. Si Ate Ana pa talaga. Isa rin yung gaya mo. Siniship yung tao kung kani-kanino. Biglang sinasabing may crush si ganito kahit na wala naman. Nagpapaniwala ka rin dun no? Parehas lang naman kayong imbento. Tingnan mo kasi siya ha. Bantayan mo kapag magkausap kaming dalawa. Ginawa mo pa akong tagabantay talaga. Sige lang, maging assuming ka lang. Sanay ka naman dyan maging malisyosa. Pati pagbibigay ng tissue sa'yo, iisipin mo na agad na gusto ka. Bahala ka sa buhay mo. Lumipas ang ilan pang mga araw. Bumubuo na si Marie ng kung ano-anong kwento sa utak niya. Katulad na lang kung paano magtatapat sa kanya ang binata. Nagugustuhan na rin niya ito kahit na wala namang malinaw na ibig sabihin ang mga ginagawa nito sa kanya. Lumalabas na rin na madalas na siyang nagpapapansin. Hanggang sa nakita niya ang binata na may madalas na kasamang babae. Oh, bakit naman nakabusangot ka dyan? May yosi pa naman ako. Ipinagtabi na nga kita at paubos na. Paano? Mukhang playboy naman yung si Mr. Right. Sino ba dun? Yung bago.
Nakita ko may kasama siyang babae. Parang jowa na niya yun. Kaso yung babae na yun may asawa na yun eh. Nasa kabilang floor lang. Hayaan mo na. Baka naman meron pa diyang iba. Ah, so meron nga silang relasyong dalawa? Naiinis ako. Sumbong ko yan sa asawa niya. Akala nila ha. Hindi pwedeng masasaktan lang ako ng ganito. Handa na sanang magsumbong si Marie pero nagkaroon sila ng team building kung saan kasama ang binata na nagugustuhan niya. Inaasar pa nga siya ni Arisha pero hindi na lang niya pinapansin. Ang tagal naman ng iba. Nasaan na ba yung mga yun? Baka naglalandian pa. Tignan mo yung si Jonathan at si Carla. May mga asawa na yung mga yan pero naglalandian pa. Landian talaga? Nagpatulong lang naman magbuhat ng gamit yung tao kung ano-ano na namang nakikita mo. Oh, nasa na pala yung magbayaw kuno. Magbayaw talaga sila. Ikaw, hindi ka lang kinakausap ng crush mo, ganyan ka na. No, hindi ko yun crush no. Ayoko ng lalaking pumapatol sa babae na may asawa na. Kadiri yung ganun no. Ah, kaya pala nagpahuli kang bumaba ng sasakyan para magpapansin sa kanya. Huwag na natin pag-usapan yun. May isa pa akong chika sa'yo. Alam mo ba, kilala mo yung si Marina at yung si Carl? Ay yung babae na laging nakariband. So, yun nga. Alam ko hindi mo to napansin dahil wala ka namang ibang pakialam sa mga taong nasa paligid mo. Ito nga, bali itong si lalaki, laging nakatambay doon sa pwesto ni babae. Tuwing break time ha, as in, hindi talaga maiiwan ng isang araw na hindi siya tatambay. Itong si lalaki may jowa sa 5th floor, di ba? Yung jowa nun kasi, kasama ko lagi sa smoking area. Madalas talaga na nagkakasabay kami magyosi. Ngayon, sabi niya, medyo cold na ang jowa niya. Tapos parang may babae. Yung si Marina, di ba shibuli ang jowa words niya? Malay mo, nagustuhan na niyang lalaki kaya kapit na kapit dun kay Carl. Hindi naman, kasi magpinsan yung dalawang yun. Sinong nagsabi sa'yo na magpinsan sila? Sila mismo. Di ba katabi ko dati yan si Marina? Nagtanong ako kung sinong nagpasok sa kanya. Yung pinsan nga raw niya. Tapos ayun, tinuro niya si Carl. Magka-apelyido kaya silang dalawa. Malamang, hindi naman ata sabay ng break time yung jowa niya. Kaya doon na lang muna siya sa pinsan niya sasabay. Tsaka matagal naman na silang lagi magkasama. Nakita ko yun sa ID nila talaga na parehas yung last name nila. Pinsang buo yun. Yung tatay ni Marina, kapatid yung tatay ni Carl. O ayan, magmamalisyosa ka na lang, yung mali pa talaga. Kaya dapat inaalam mo muna. Ay, hindi ako naniniwala sa ganyan. Walang magpinsan na ganun. Parang lagi silang sweet dalawa ha. Tapos yung si lalaki, nag-iiwan ng jacket na dun kay babae. Ay, wag ako. Pwedeng gawa-gawa lang nila yun na magpinsan sila para hindi halata na naglalandian silang dalawa. Nagpapaniwala ka kaagad sa sinasabi nila. Alam mo, kahit ngayong araw lang magpahinga ka naman. Baka hanggang mamaya may makita ka na naman tapos bigyan mo na naman ng meaning. Paawat ka naman ng konti, sis. Hindi naman ako namumuna ng walang pupunahin, hindi ba? Lalabas na naman dyan yung mga kabitan. Malamang sa malamang yan. Kahit na anong sabihin ni Arisha, hindi pa rin nakikinig sa kanya ang katrabaho. Kung ano-ano pa rin ang pinupunan nito. Habang lahat sila ay masaya, tanging si Marie ang hindi. Dahil kahit nasabihin niyang ayaw niya sa bagong empleyado, nagpapapansin pa rin siya. Nasaktan nga siya nung nalaman niyang hindi naman pala talaga siya gusto nito. Nahihiya lang daw sa kanya dahil mukha siyang masungit. Wala raw ibang ibig sabihin ang ginagawa sa kanya. Sa katunayan daw, may nililigawan siya. Ano ba naman yung mga yan? Naglalandian pa talaga? Kapag yan sinumbong ko sa mga asawa nila. Alam mo, bitter ka lang. Akala ko ba wala kang gusto dun? Sino bang sinasabi mo? Totoo naman na wala akong gusto sa tao na yun, no? Sino ba siya? Naiinis ako dahil ang lalandi ng mga tao na yan. May mga asawa naman sila. Mga buwisit, mga manloloko. Isa pa yung si Yumi. Nilalandi niya yung sinasabi niyang bayaw. Grabe ka naman sa nilalandi. Ano bang ginagawa nila? Nagpapapicture lang naman siya. Normal lang naman yan. Yung bayaw ko ganyan din naman. Taga-picture sa amin minsan. Okay lang naman yung ganyan eh. Normal lang. Ang hindi normal, yung habang nakakandong si Yumi. Hindi naman eh. Close silang dalawa pero kita mo naman may boundaries. Hindi yan totoo, do. Pinagtatakpan mo lang talaga yan sila. Bakit ko naman sila pagtatakpan? Totoo naman yung sinasabi ko.
O so ako lang talaga yung nakakaramdam ng kakaiba sa mga kilos nila? Baka mamaya niyan kung kanino mo na naman yan sabihin ha. Baka mamaya mapahiya yung dalawa na yan. Hindi ko alam. Basta ang alam ko lang mali talaga yung ginagawa nilang ganyan. Hindi pwede yung naglalandian sila. Tapos ang pakilala nila sa isa't isa magbayaw. Tapos kung totoo man yun, kawawa yung asawa ni James. May kalandian din naman pala yung si Yumi. Hindi na napigilan ni Marie na ipakalat sa mga tao ang nakita niya at nararamdaman niya. Nung bumalik sila sa opisina, ang una niyang nakita ay si Ana. Maaga kasi siyang pumasok, kaya yon ang napagsabihan niya ng mga nangyari. Kapag may team building talaga naglalabasan yung mga malalandian mo. Bakit? May nakita ka bang naging kabit? Lumang kabit at bagong kabit? Kilala mo yung nagpapakilala bilang magbayaw. Yung mukhang Japanese na babae? Alam mo ba na nakita ko na naglalandian yung dalawa na yon? Kaya hindi ako naniniwala na magbayaw silang dalawa. Mas ramdam kong may kakaiba may something. Nakita ko nga na magkaakbay silang dalawa. Ibig sabihin nun, pwedeng kabit siya. Baka nga hindi pa totoo na magbayaw silang dalawa. Totoo ba? Nakita mo talaga? Tapos nung nasa team building kami, kulang nila maghalikan silang dalawa sa sobrang close nila. Ikaw, ganun ka ba sa bayaw mo? Ay, hindi naman kami close ng bayaw ko. Kita mo na? Kaya imposible yung sinasabi nila. Hindi totoong asawa ng ate ni Yumi ang si James. Baka sila magkarelasyon. Ipinasok yan dito para lagi magkasama. Hindi nga naman sila pinaghihinalaan kapag nasa trabaho sila, di ba? Ang alam ko talaga, sabi nila magbayaw sila. Hindi ko naman napapansin kung sweet silang dalawa o ano. Pero ang madalas na nakikita ko kapag nagdadala ng gamit si James, minsan siya na rin yung nagbabayad ng pagkain ni Yumi. O kaya siya yung bumibili. Mga ganong bagay. Akala ko naman sobrang close na close nila. Kita mo na? Hindi ako pinaniniwalaan ng iba kapag sinasabi ko yan. Kala nila normal yun. Hindi kaya. Ngayon lang ako nakakita ng magbayaw na ganyan ka-sweet, no? Kaya hindi ako naniniwala sa mga sinasabi nila. Baka nga may nangyayari na sa kanilang dalawa. Paano mo naman nasabi na may nangyayari na sa kanila? Kasi nga, ito, atin lang to ha. Nakita ko sila nung nakaraan. Ito lang bago yung team building. Doon sila sumakay sa bandang Sogo. Medyo malayo yung sa office natin, di ba? Andun talaga sila, nakita ko. Grabe nga, naloka ako sa totoo lang. Pero hindi ko na yung pinaalam sa iba. Dahil baka mabuko sila. Baka mamaya dalawa pa sila matanggal sa trabaho. Paano naman yung paghawak? Pansin mo ba? Isa pa yun, talagang sobrang touchy ni James. Kung kapatid yun ang asawa niya, hindi sila ganun Dapat may konting ilangan, di ba? Kaya alam ko na may nangyayari na sa kanila. May isang anak yun si Yumi. What if si James ang ama? Nakakaloka naman yung mga pinagsasasabi mo. Ang ganda pa naman nun ni Yumi. Natutuwa ako sa mukha nun Mukha kasi siyang model. Diba? Ganda niya sana kaso naman, wala naman sa amo ng mukha yung pagiging matinong babae. Pakawala, kumbaga. Kung ano-anong paninira na ang sinasabi ni Marie tungkol kay Yumi. Hindi lang naman kay Yumi, pati na rin kay Arisha. Halos lahat na ng mga naging kaopisina nila, ang dami na niyang naikwento. Mga pagdududa na wala naman talagang katotohanan. Pero kapag kaharap naman niya ang dalawa, ang bait niya naman. Minsan pa, inabangan siya ni Yumi na umuwi. May pagkakataon kasi na dalawa lang silang naiwan sa opisina. Di mo ata kasabay ang bayaw mo. Nauna na siya dahil OT nga ako ng 2 hours. Alam mo namang umuwi niyan. Wala na atang jeep. Ako mag-book na lang ako. Pwede ba tayo mag-usap saglit? Tungkol saan? Mag-uusap lang pala bakit hindi pa kanina? Ang tagal natin magkasama ha? Oras kasi ng trabaho yon. May tinatapos tayo. Ayoko naman kung ano-anong pag-uusapan natin. Baka magkamali pa tayo sa ginagawa natin. Mabilisan lang itong sasabihin ko sa'yo dahil kailangan ko na ring umuwi. Para namang ang seryoso niyang sasabihin mo sa akin? Alam ko may sinasabi ka tungkol sa akin at kay Kuya James. Alam mo, nakarating na sa akin yun. Anong pinagsasasabi mo na kabit niya ako at may nangyayari sa amin? Matagal ko na yung narinig pero hindi ko na pinapansin dahil wala lang sa akin. Pero nakarating na sa ate ko. Alam mo bang galit na galit siya sa'yo? Ano na naman yun? Wala akong alam sa mga pinagsasabi mo ha? Hindi mo na maitatanggi yun dahil kilala na kita.
Una pa lang, alam ko na ang ugali mo. Lalo na yung mga lumalabas sa bibig mo. Kung ano-anong pinagsasasabi mo tungkol sa ibang tao. Yung pagiging malisyosa mo ang nakakasira ng imahe ng iba. Hindi ako natutuwa. Sana naman sa susunod alamin mo muna kung totoo ba yung iniisip mo. Dahil hindi lahat ng bagay may ibig sabihin. Sa galit nga ng ate ko na isumpa ka niya. Ang sabi niya, mamaga sana yung bibig mo para hindi ka na magpakalat ng kung ano-anong chismis. Ano namang mangyayari sa sumpa na yun? Hindi naman totoo yun. Tsaka nagsasabi lang ako ng mga napapansin ko. Nasa inyo naman na yun kung saseryosohin nyo. Kung totoo man yun o hindi. Kayo lang din naman ang nakakaalam nun, di ba? Yung ate ko, minsan lang yung manumpa pero nagkakatotoo. Kung ako sa'yo, baguhin mo na yung ugali mo bago pa mamagay ang labi mo. Ikaw rin. Basta, alam ko wala naman ako masamang ginagawa. Kayo ang may problema. Hindi ko nasagot yun. Kung apektado kayo sa mga sinasabi ko, iisa lang ang ibig sabihin nun. Totoo yun. Kahit na mali naman talaga siya, pinanindigan niyang nasa tama siya. Na lahat ng sinabi niya bilang malisyosa na katrabaho, lahat yun ay totoo. Matapos lang din ang usapan na yun, hindi na nakipag-usap pa si Yumi kay Marie. Ramdam na yun ni Arisha, pero hindi naman na yun bago sa kanya. Siya lang naman ang nakikipag-usap kay Marie dahil kahit na hindi siya magsalita, tuloy-tuloy lang si Marie. Minsan pa, pumasok si Marie na tila ba namumula ang palibot ng kanyang labi. Maputi siya kaya halata agad ang pamumula. Ano nangyari dyan sa labi mo naman? Kumain ka ba ng maanghang? Halata ba masyado? Kumain kami ng nakalimutan kong tawag dun. Basta yung Korean na noodles na sobrang anghang. Yung as in super anghang, color black na may red yun eh. Bulldog ata ang tawag doon. Ewan ko, basta yun. Kagabi pa naman namin kinain. Kaso sobrang anghang naman kasi nun. Ang sakit nga ng labi ko. Kaya naman pala ganyan namumula. Bakit naman kasi kumain ka nun? Napanood ko na sobrang anghang nga nun. Hindi raw nila kinakaya. Masarap nga kasi. Tapos yung pamangkin ko, nag-vlog. Ganun yung content. Kaya ayun, bigla na lang niya akong isinali. Aray, sakit talaga oh. Grabe naman. Baka naman matatahimik ka na niyan. Huwag ka muna panay salita para naman gumaling na yan. Kakain ka kasi nun, alam mo na nga na hindi mo naman kaya ang maanghang. Hindi lang isang araw, kundi isang linggo na ang nakalilipas. Namamaga pa rin ang labi ni Marie. Mas malala nga lang ang pamamaga dahil sabi ng iba na para daw kinagat ng bubuyog. Nakaumbok ang labi niya. Madalas pang kumikirot at nagbabalat. Ang sakit naman nito. Grabe naman. Nagpa-check up ka na ba? Oo, nung nakaraan pa. May binigay na pamahid tapos gamot. Hindi naman umi-epekto. Pansin ko nga kapag umiinom ako ng gamot, mas lalong namamagay. Ang sakit. Tulad ngayon, ayan, uminom ako ng gamot. Parang labi na ng itik tong labi ko. Naiinis nga ako. Ang sakit. Aray ko. Anong klaseng sakit ba? Parang makirot? Ganon? Mainit. Alam mo yung parang napapaso. Ganon siya. Kakaiba na rin ata talaga yan. Baka naman nanuno ka na. Hindi naman totoo yung ganon, no? Sa may kondo naman ako nakatira, walang nuno doon. Nagpupunta ka sa bahay ng nanay mo, di ba? May mga puno sila doon. Baka ganon na nangyari. Baka kamo may sinisiraan siya sa pagiging malisyosa niya. Kaya ayan, labi ang tinirada sa kanya. Ay, oo nga. Tama nga naman si Yumi. Pwedeng ganun nga. Malamang alam na niya yung ibig kong sabihin. Kasi siya lang naman ang nakakakilala kung sino mga taong siniraan niya ang pangalan. Dahil ang iniisip niyang tama yung nalalaman niya. Aray ko. Uy, grabe na ba kayo magsalita sa akin? Nasasaktan na nga yung tao. Kahit na namamaga na ang nguso ni Marie, hindi yun naging dahilan para tumigil siya sa pagdaldal at pamumuna sa ginagawa ng ibang tao. Nakakakita pa rin siya ng bagay na binibigyan niya ng ibang ibig sabihin. Isang araw, may katrabaho sila na nakikitaan niya na naman ng kakaibang bagay. Alam mo yung si Julius, sip-sip yan sa bus. Alam mo, nahihirapan ka na nga magsalita, ganyan pa sinasabi mo. Totoo naman na.
Nakita ko yung kapit na kapit kay boss. Baka kumakabit yan. Alam mo, mawawalan ka ng trabaho kapag may ibang nakarinig niyang pinagsasasabi mo tapos isumbong ka kay boss. Alam mong mas mataas sa'yo yun. Siya ang nagpapasahod sa'yo tapos ganyan ang sasabihin mo. Kapag naman nalaman niya kayo lang naman ang nakakaalam no, malamang isa sa inyo magsasabi. Hindi totoo na sa amin mo lang yan sasabihin. Malamang yan makakarating pa yan sa ibang tao, lalo na kay Ate Ana. Kapag yan sinabi mo doon, isang araw lang kalat na sa buong office. Pati sa kabilang floor, makakarating yung pinagsasabi mo. Napansin ko lang naman yun. Noong mga nakaraan kasi sabay silang kumain. Hindi naman sila sabay nun. Nakita ko rin yun eh. Ang sabay sila yung pag-order. Hindi lumabas si boss nun, kaya nagpa-order siya ng pagkain. Tapos mag-isa lang siya sa office niya. Mali yung nakita mo, lalo mo pang minali yung kwento mo. Kaya lalong namamagayang labi mo eh. Yung uso niya kamo nakatulis na. Ang taba pa. Kakaiba pa yung pamumula. Sobrang halata nga dahil maputi siya. Ewan ko ba dyan? Hindi na lang kasi magbago. Baka malay mo gumaling ka kapag natutunan mong huwag bigyan ng pansin yung mga normal na bagay lang. Sinabi ko naman na sa kanya yun noon. Hindi lang talaga siya nakikinig sa akin. Ewan ko ba dyan? Napapansin ko lang naman yung halatado. Kahit na hindi halata, binibigyan mo ng meaning. Yung nakasalubong lang o kaya nagkasabay mo lang, ang tingin mo na doon may relasyon na. Yung nagkatinginan lang, ang meaning mo na doon may kakaiba na. Pwedeng kabit yung isa o kaya magjowa silang dalawa. Aray. Ang sakit naman. Aray ko. Sabi ko sa'yo nung nakaraan na magpatingin ka na sa albularyo, di ba? Ikaw tong maggulo eh. Pero bahala ka dyan. Kapag hindi mo pa yan ginamot, baka habang buhay ka ng ganyan, mas lalong hindi ka magkakaroon ng asawa. Ang hirap naman ikis kung parang pato yung bibig. Pinagtatawanan siya ng dalawa habang sakit naman siya sa kanyang bibig. Kumikirot yun at mas lalo namang masakit kapag nagsasalita siya ng matagal. Pero kahit na ganon, nagsasalita pa rin talaga siya ng kakaiba sa kanyang kapwa. Kapag may nakikita siya, lalo na kapag nakakasabay niya lang, ginagawa na niya ng kakaibang kwento. May nakaaway pa nga siya, isa sa mga katrabaho niya. Sinabi niyang may relasyon sila ng gwardya dahil nakita niyang nireregaluhan siya. Pero ang totoo nun, pinaabot lang pala sa gwardya ang regalo sa kanya ng nobyo. Mabuti na lang at hindi na umabot pa sa taas ang awayan nila, kaya hindi na sila napatawag sa opisina. Kinutya lang ng babae ang labi ni Marie at ang katotohanan na kaya wala raw siyang asawa o kasintahan ay dahil sa kakaiba niyang pag-uugali na hindi magugustuhan ng ibang tao. Naka-leave pala ng 3 days si Jonah? Oo, vacation leave. Bakit ganun? Bilis niya naman maaprubahan. Wala pa naman kasing leave yun. Niwala nga yung absent. Tsaka deserve niya naman yun, no? Siya yung may pinakamagandang performance dito sa work. Daya, no? Crush kasi yun ng HR eh, kaya ang bilis aprubahan. Iba talaga kapag pinopormahan eh. Ayan ka na naman. Paano mo naman nasabing crush siya ng HR? Alam ko na yun ng team building pa lang. Tingin ng tingin sa kanya. O kaya lapit ng lapit. Nagpapapansin sa kanya. Pampag-good shot eh. Kapag sa atin ang tagal. Hindi naman. Sa akin ang bilis lang din. Nag-try ka na bang mag-leave? Hindi pa. Wala pa naman akong gagalaan. Kita mo na. Ikaw tong hindi sumusubok. Walang may crush dito, no? Kapag may leave ka pa naman, pwede ka mag-file. Mabilis lang din yun. Subukan mo kasi. Hindi yung naiinggit ka sa iba, tapos paghihinalaan mo pa. Makarating yan sa HR, nako, yari ka talaga. Tila ba walang kinatatakutan si Marie? Kahit na ano na lang lumalabas sa kanyang bibig. Wala siyang pakialam kahit na naririnig ng ibang tao dahil para sa kanya, kaya naman niyang ipaglaban ang kanyang sarili. Hanggang sa lumipas ang ilan pang mga buwan, hindi pa rin siya gumagaling. Mas lumalala pa. Nakalobo na ang nguso niya. Hindi ka pa rin nagpupunta sa albularyo? Hindi naman kasi yun totoo eh. Galing na ako dun, nagalit yung matandang albularyo. Ayun, pinauwi kami. Bakit ba kasi nagalit? Ano bang ginawa mo? Tinanong ko lang naman siya kung totoo bang manggagamot siya. Hindi ka ako naniniwala sa mga ganun. Aba,
Talaga nga namang magagalit yun. Ikaw ba naman pagdudahan yung kakayahan mo? Sino ba kasing nagsabi na totoo yung ganun? Ano ka ba? Noong unang panahon pa may mga albularyo na. May mga naniniwala na sa ganun. Kung hindi yan magamot ng doktor, baka nga nakasagi ka ng engkanto. O kaya, baka naman may galit sa'yo. Tapos, naganyan ka. May naalala na ako. Yung ate ni Yumi. Oh, ano namang kinalaman ng ate ni Yumi? Naalala ko lang ngayon lang mismo. Sinumpa ko nun eh. Totoo kaya yun na nangyari sa akin? Hindi kasi talaga ako naniniwala sa ganyan. Pero paano kaya? Baka naman may pagkademonyo yun, ano? Ewan ko ha. Baka nga sinumpa ka nun kaya ganyan. Nagalit siguro sa'yo. Yun ang sinasabi ko sa'yo kaya binabalaan kita na iwasan mo yung ugali mo na pagiging malisyosa. Alam mo, may mga tao na grabe ang bibig. Lalo na kapag galit sila, tapos nanumpa sila ng tao. Kaya nga sabi dapat alam ang lumalabas sa bibig. Ikaw ba naman kasi pag hinalaan mong asawa niya at ang kapatid niya? Isumpa ko kaya siya pabalik. Hindi naman matutuwid ng isang mali ang paggawa pa ng isa pang mali. Kung ako sa'yo, kung totoo man ha, humingi ka na lang ng tawad, tapos magbago ka, baka doon gumaling ka. Ano namang ihihingi ko ng tawad kung wala naman akong maling ginawa? Yan ang mahirap sa'yo. Hindi mo kasi alam kung anong mali ang ginawa mo. Bakit? Hindi ba mali yung pagiging malisyosa mo? Kailan naman naging mali yun? Sakit na naman. Ito na naman to. Hindi na naman maalis yung sakit. Grabe na rin talaga, Aray. Anong mali doon? Yung binibigyan mo ng maling ibig sabihin, ang mga ginagawa lang ng normal na tao. Nakakasira yun sa pangalan nila. Pwedeng paniwalaan ng iba yun, tapos kapag nakikita sila, nagiging pangit ang tingin sa kanila. Sige nga, ikaw, tatanungin kita. Paano kung malaman mo yung ibang tao, ang iniisip kasamting mo yung nagde-deliver ng tubig? Si Kuya Mon? O di ba close kayo nun? Kabiruan mo nga yun tuwing nagpupunta rito. Uy, kaibigan ko lang yun oh. Tsakang tanda na nun. Nasa 50 plus na yun. Ayun nga ang sinasabi ko. Yun mismo ang tinutukoy ko. Ganyan mismo yung reaksyon ng mga tao kapag nalaman nila na kinukwento mo sila sa iba. Iba naman kasi yung sa kanila, no? Hindi yun iba. Walang pinagkaiba yung closeness ninyo ni Kuya Mon. Siya nga binibigyan ka pa ng yosi. Kung ang isip namin tulad ng iyo, aakalain talaga namin na manliligaw mo yun. Pwede ring jowa mo kasi nahihirita mo ng libre, di ba? O kaso hindi naman kami malisyosa. Kaya bakit namin papansinin yung galawan ng pagkakaibigan lang? Ganun yung sinasabi ko sa'yo. Yung dapat na matutunan mo. Aray, ang kirot naman ng huso ko. Ang sakit na naman. Hindi na nakaapila pa si Marie sa mga sinasabi sa kanya. Pero mukhang kahit na anong sakit niya o nangyayari sa kanya, hindi pa rin nawawala ang pagiging malisyosa niya. Kung sino-sino pa rin ang sinisiraan niya. Walang lusot ang kahit na sino sa kanya. Minsan pa, may kinuwento na naman siya kay Ana. Totoo nga. Siya naman yung umamin na may something silang dalawa. Ang sabi ni Lucas, ang gusto niya ay si Lara. Bakit naman ngayon may something na silang dalawa ni Jenny? Nahihilo na kamo ko sa mga pangalan na binabanggit mo. Magkakatunog kasi sila eh. Ewan ko doon. Playboy din kasi, no? Tsaka yung kalaban niya dyan kay Jenny, yung isang HR. Sino dun? Si Sir Lawrence. Ay, may gusto ba yun kay Jenny? Maniwala ka sa akin. Nakita ko sila noon na magkasabay umuwi. Ikaw ba naman sasabay kang umuwi kung wala kang something? Tsaka nakita ko yung binuhat niya pa yung bitbit. HR ka tapos yung normal na empleyado ninyo. Tutulungan mo sa gamit niya? Kung wala silang something, anong ibig sabihin dun? Sinasabi mo ba na dalawa ang kasamting ni Jenny? Hindi lang dalawa. Malamang meron pa yan sa ibang floor. Hilig nun sa smoking area, hindi naman nag-yosi. Tamang vape lang siya dun. Talaga ba? Ay mukha pa naman ding maamo yung si Jenny.
Ang hindi alam ni Marie, may isang katrabaho nilang nakarinig ng mga sinabi niya at nirecord yun. Kaya mismong araw na yon ay pinatawag siya. Noong una nga ay hindi niya alam kung bakit. Ang iniisip niya, baka pagagalitan siya dahil 2 araw siyang hindi nakapasok. Sobrang sakit kasi ng bibig niya nung mga araw na yon. Pero sinabi sa kanya na matatanggal na siya sa trabaho. Hanggang sa susunod na linggo na lang siya. Magpapapasok ng kapalit niya bago siya tatanggalin. Bakit naman po? Huwag niyo po akong tanggalin sa trabaho. Mahuha naman po kayo sa akin. Hindi niyo po ba nakikitang may sakit po ako? Parang awahan niyo na po. Hindi siya pinakinggan dahil ang dami na raw reklamo tungkol sa kanya. Lalo na ang mga katrabaho niyang binigyan niya ng mali siya. Hindi raw sila papayag na may nasisirang tao dahil lang sa mga salita. Itatanggi niya pa sana ang ginawa niya pero may ebidensya na. Dinig na dinig mismo ang sinabi niya. Kaya kahit na ayaw niya, wala na siyang iba pang magagawa. Sobrang lungkot niya nung bumalik siya sa kanyang pwesto. Ano nangyari sa'yo? Para namang sobrang lungkot mo dyan. Galing kang HR? Tatanggalin na ako sa trabaho ko. Hindi ko na napakiusapan. Huh? Bakit daw? Anong ginawa mo? Pinagtutulungan nila ako. Hindi naman siguro. Baka may ginawa ka lang. Ano ba kasing sabi sa'yo? Baka mamaya may nakarating sa kanilang ginawa mo. Pwede kasing ganun. Wala Alam mo, kung wala kang ibang ginawa, hindi ka naman basta aalisin sa trabaho. Hindi mo na lang sabihin Parang alam naman na namin yun. Ginagamitan nila ako ng powers nila. Malamang mas mataas sila sa akin. Kaya nilang manipulahin lahat. Hindi mo lang sila naawa sa akin. Ganito na nga nangyayari sa akin. Hirap na hirap na nga ako sa buhay ko. Sakit kaya nitong nasa labi ko. Itong pamamaga na to. May sinabi ka ba na ikinagalit nila? Gusto lang kasi nilang pagtakpan yung kasalanan nila Totoo naman na feeling ko may something yung HR saka si Jenny. Ay, ayun na nga. Nakakita ka rin ng katapat mo. Tigas kasi ng ulo mo. Sinabi na nga sa'yo na hindi naman tama yung ginagawa mong ganyan Wala namang masama na ilabas ko kung anong nalalaman ko, diba? Kung ano yung nakikita ko. Hindi mo talaga kayang tanggapin na mali ka, na hindi tama yung mga pinapakalat mo at pagiging malisyosa mo. Mukhang hindi lang dyan sa pamamaga ng labi mo ang dapat mong maranasan para naman matuto ka. Ewan ko ba kung bakit hindi mo makita yung problema sa sarili mo? Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo kaya ganyan. Basta ako nagsasabi lang ako ng nakikita ko. Hindi ko naman nakasalanan kung totoo ba yun o hindi. Basta kung ano lang yung tingin ko. Kung guilty pala sila, okay. Di mas lalo nilang pinatunayan yung ngayong paalisin nila ako. Okay lang. May ibang trabaho naman na pwede sa akin. Hindi pa rin tanggap ni Marie ang lahat. Pinapatatag niya lang ang sariling kalooban para hindi masabi na masakit sa parte niyang tanggalin na lang basta sa trabahong ilang taon niyang pinaghirapan. Ilang araw pa ang lumipas kung ano-anong sakit na lang ang nararamdaman niya. Pero lahat ay kaugnay sa kanyang namamagang bibig. Oh, kita mo na, may something talaga sa dalawang yan. Pakunwari pa sila. Uso naman talaga ang kabitan sa office. Kung hindi naman guilty ang mga yan, di naman ganun ang reaction nila sa sinasabi ko. Ang mamanhid lang ng mga tao rito dahil maging sila may ginagawa. Natigilan lang siyang magsalita nung kumirot ang kanyang labi. Maya-maya pa, lumapit sa kanya si Ana. Be, totoo ba yun? Yung tatanggalin na nila ako sa trabaho? Hindi yun. Yung asawa mo na si Mon. Huh? Sinong Mon? Yung nagde-deliver ng tubig. Hindi. Sino nagsabi nun? Ewan ko ba, narinig ko lang kung saan. Kasi nung nakaraan daw, binigyan ka ng gamot. Tapos lagi nagtatanong sa ibang tao kung anong kailangan mo. Tapos kung kumusta ka na, ganun. Lalo na nung wala ka. Tapos parang mag-asawa na raw yung tingin nila sa inyong dalawa. Grabe naman nagsabi sa'yo nun. Magkaibigan lang kaya kaming dalawa. Ni wala nga akong nararamdaman o napapansin na kakaiba. Ganun ba? Eh yung kasi ang nakarating sa akin.
Kahit nga sa kabilang floor, yun ang alam. Nung nasa smoking area ko, dinig ko rin eh. Nung nakita nga nila si Mon, tinutokso nila sa'yo. Crush ka nga ata talaga nun. Single naman ata yun eh, no? Hindi ko alam. Ayoko dun. Di naman ganun ang tipo ko sa lalaki. Tsaka magkaibigan lang kami nun. Naiinis naman ako. Grabe naman ang pagiging malisyoso ng mga tao sa paligid ko. May biro pa nga sila na kaya raw namamaghayang labi mo kasi hindi ka raw tinitigilan ni Mon. Ay, ewan ko. Natawa nga ako nun eh. Kaya ganitong labi ko dahil may sakit nga ako. Hindi to dahil kay Kuya Mon. Matatanggal na nga ako sa trabaho, ganun pa rin ang pinagsasabi nila sa akin. Hindi ba sila marunong tumingin? Wala naman kaming something ng tao. Kahit na 2 linggo na lang si Marie sa trabaho niya, hindi niya naiiwas ang sarili sa mga sabi-sabi ng ibang tao. Dinig niya talaga kung paano sila magsalita sa kanya. Para bang sinadya na yon dahil nga paalis na siya. Minsan pa, may nakasabay siyang isang lalaki sa elevator. Nung nakita yon ng ilan sa mga katrabaho niya, ikinalat na may kakaiba silang relasyon nun. Kaya kahit na maglakad siyang mag-isa o may makasabay, ang daming balitang naririnig mula sa ibang tao. May isang nagsabi pa na kabit siya. Hindi niya kinakaya kaya umiiyak na lang siya. Minsan pang ang naabutan siya ni Yumi sa banyo na umiiyak. Masakit ba yung namamaga mong bibig kaya ka umiiyak? Hindi lang naman doon. Paano? Ang judgmental na mga tao. Kung ano-ano sinasabi nila tungkol sa akin. At dahil doon sa sinasabi nakabit ka? Narinig ko na nga yun. Nakita ka raw kasi na lumabas ng hotel kasama yun eh. Hindi naman kami yung magkasama nun sa hotel eh. Sakto na iisang hotel lang yung napuntahan namin. Doon ako natulog dahil may check-up ako kinabukasan. Yun nga rin ang sabi, baka nabuntis ka na. Nakita mo na. Grabe ang mga tao na manghusga sa akin. Hindi mo lang nila inalam kung totoo ba. Grabe ba yung pagiging malisyosa nila? Mas grabe pa. Hindi mo ba alam na ganun ka rin naman? Kahit na kailan hindi ako naging ganun. Sobra naman sila. Nagsabi lang naman ako nung nakita at napapansin ko. May pagkakaiba ba yun sa ginagawa nila ngayon? Parang iisa lang naman yun ah. Kasi nung nakita mo kaming nasa tapat ng Sogo, ang sabi mo galing kami doon. Kahit na doon lang kami sumakay dahil bumili kami ng gamot doon sa katabing pharmacy. Tapos ang sabi mo pa, yung anak ko anak ng bayaw ko. Nakabit din ako, di ba? Ano bang sabi mo tungkol kay Arisha? Nakabit niya yung si Kuya dyan. Ano pa ba? Yung isa pa na kabit kamo nila ang isa't isa. Parehas lang din naman yun ang sinasabi nila tungkol sa'yo ngayon. Kung anong nakikita nila, binibigyan nila ng meaning. Katulad ng pagbibigay mo ng meaning sa ginagawa at kinikilos nila. Binabalik lang nila sa'yo. Mas malala naman yung kanila, no? Kahit na wala namang katotohanan. Bakit? Yung mali siya na binigay mo sa amin, may katotohanan yung ganon para sa'yo? Kasi kasinungalingan lang din naman ang utak mo. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin gets? Hindi mo pa rin alam kung anong lesson tong binibigay sa'yo? Hindi para parusahan ka. Hindi lang basta parusa, kundi para buksan ang kaisipan mo. Basta ang alam ko, wala akong masamang ginagawa. Kung patuloy mong ipangangalanda ka na wala kang masamang ginagawa, hindi ka gagaling. Hindi lilinis ang kasalanan mo. Dahil hindi mo alam kung paano mo gagamutin ang sugat. Kung hindi mo alam kung saan ka banda may sugat. Matalino ka naman sana. Hindi mo lang ginagamit ang utak mo ng maayos. Hindi na nakipagtalo pa si Yumi sa katrabaho dahil alam niya na kahit na anong sabihin niya, hindi naman din yun maiintindihan ng isang taong ayaw umintindi. Habang lumilipas ang mga araw, tila ba palala ng palala ang nangyayari. Minsan pa nga, dumating si Mon para magdala ng tubig sa kanila. Bago siya umalis, nagpunta siya sa pwesto ni Marie. Nag-abot siya ng pagkain. Dahil sa ginawa niya ay naghiyawan ang mga tao. Hiyang-hiya nun si Marie dahil lahat na ng kilos ni Mon may mali siya na sa kanilang lahat. Ayoko na. Hindi ko na kaya yung ganitong ginagawa nila sa akin.
Ilang araw naman na aalis ka na, di ba? Hayaan mo na, masasanay ka rin yan. Anong masasanay? Hindi yun ganun kadali. Dahil may sakit na nga ako. Para pang sinasabi mong maging katatawanan lang nila ako. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Pero papunta na rin doon. Diba, ikaw na rin yung may sabi sa akin noon na masasanay rin naman ng mga tao sa pagiging malisyosa mo. Sinabi ko na sa kanya yan. Huwag mo na sayangin ang laway mo sa kanya. Hindi ka pa rin niya maiintindihan. Nagsabi ka na rin pala. Kaso lagi niyang sinasabi na wala siyang alam, na hindi naman daw niya ginawa yung ganun. O kaya katuwaan lang. Ngayon siya na ang katuwaan. Sobrang sakit ng loob niya. Grabe na siya maghinanakit. Nasabi niya pala sa'yo. Hindi ko na lang pala uulitin. Pero ayun na nga. Kung ano mang nararamdaman mo, ganyan mismo yung nararamdaman ng iba. Kung paano ka naging malisyosa, ganon din sila naging malisyosa sa'yo. Walang iba sa nararamdaman mo sa nararamdaman ng mga taong siniraan mo. Sana, kahit na wala ka na sa trabaho natin, magbago ka na. Baka yun yung paraan para gumaling ka. Baka kailangan mong aminin ang pagkakamali mo para naman makalaya ka rin. Hindi na kumibo pa si Marie. Hindi niya alam kung anong pwede niyang sabihin dahil napapahiya na rin naman siya. Wala man lang siyang kakampi. Hanggang sa dumating na ang araw na natanggal na siya sa trabaho. Simula noon, hindi na ulit siya nakahanap ng ibang trabaho. Walang tumatanggap sa kanya dahil sa sakit niya. Dahil iniisip ng iba na baka hindi niya magampanan ng maayos ang trabaho. Kahit na anong pakisuyo niya, walang nagagawa. Nung mag-isa na lang siya, tila ba may mga bagay siyang napagtanto sa buhay. Paano kung tama nga sila? Paano kung ako yung may mali? Pero paano ko naman mababagong sarili ko? Pati sa social media, hindi nila ako tinatantanan. Kada mag-like ng post ko, iniisip nilang may gusto o kaya kalandian ko. Paano ko naman lilinisin ang pangalan ko nito? Wala na akong kahit na ano. Maghapong umiyak si Marie. Hindi lang sa sakit niya kundi pati na rin sa nangyayari sa buhay niya. Gusto niyang sumuko pero tila ba may mga bagay na humihila sa kanya para magpatuloy. Nagpapakita ng liwanag para muling magsimula. Ang gagawin niya lang, baguhin ang isang bagay na dahilan kung bakit siya nagkaganon. Ginawa naman niya yon. Nung una, hirap na hirap siya. Dahil iniisip niyang baka hindi niya kayanin at bumalik lang siya sa dati. Pero nagpatuloy pa rin siya. Nagkumpisal siya ng mga kasalanan niya, kasabay noon ay ang pagbabalik loob niya sa Diyos. Ipinagdasal niya ang mga taong nagawan niya ng mali. Ang mga taong nasira niya sa ibang tao at ang mga kaluluwang nagalit sa kanya. Yun na lang ang pinakamalakas at nag-iisang paraan niya para lang maging maayos na ulit. Halos 1 taon. Walang palya siyang namamanata para lang gumaling siya. Hanggang sa unti-unti ngang nagbabago ang hulma ng kanyang bibig. Hindi man yun humihilom kaagad pero nakikitaan naman niya ng malaking pagbabago. Hanggang sa isang araw, nakita niya sina Arisha at Yumi. Uy, Ate Marie, kumusta ka na? Medyo okay na pala ang bibig mo ha. Hindi na siya ganun kamagano, pero medyo may mga pula pa rin dyan sa paikot ng labi mo. Oo nga, medyo humilom na siya. Anong ginawa mo? Ayun, nag-surrender kay God. Wow, totoo ba? Oo, nagsorry ako. Inamin ko yung mga mali ko. Nangako ako ng pagbabago tapos pinanata kong magiging maayos na ako. Naging maayos naman na. Hindi pa ganun kahalata pero feeling ko magiging maayos na rin to ng tuluyan. Kumusta na pala kayo? Sorry nga pala doon sa mga nagawa ko nun ha. Alam nyo na kung ano yun. Wow, nakakatuwa naman nagbago ka na. Okay naman kami ate, doon pa rin kami nag-work. Ikaw ba, kumusta ka doon sa trabaho mo? Ay, may trabaho ka na ba? Oo, meron na. Okay naman, may mga bago akong kaibigan doon. May mga bago kang katsismisan? Hindi naman siguro mawawala ang chismis, no? Pero at least, hindi naman na ako malisyosa. Wala na akong say sa iba. Kahit minsan parang hinihikayat akong bumalik sa ganung ugali.
Kaya wag ka nang babalik sa ganun. Okay na nga yan na maayos ka. Mas blooming kang tingnan. Oo nga, baka mamaya may boyfriend na pala yan. Hoy, loko. Manliligaw pa lang naman. Ay, kaya naman pala. Napakaganda naman talaga. Tunay na yon ha? Walang feeling at pagiging assuming. Siya na nagsabi na bigyan ko ng mali siya yung ginagawa niya. Doon na nagsimula ang malaking pagbabago sa buhay ni Marie. Nung nalaman niya ang sariling pagkakamali, natanggap niya rin na dapat siyang magbago. Minsan, hindi naman niya maiwasan na magbigay ng mali siya, lalo na doon sa mga halata. Hindi na niya sinasabi sa iba. Kapag alam niyang nagkakasala na siya, ipinagdarasal na lang niya yun. Sa panahong kasalukuyan, magaling na ang labi ni Marie. Naging magkakaibigan din silang tatlo na para kahit hindi sila magkakasama sa iisang trabaho, nagkakaroon sila ng balita sa isa't isa. Kasama na rin doon ang pagpapakasal ni Marie na gaganapin ngayong taon. Minsan talaga, may mga taong inuuna ang pagbibigay ng mali siya. Sa halip na unawain ang sitwasyon, mas pinipili nilang bigyan ng masamang kahulugan ang mga kilos na maaari namang maging normal at inosente. Ang bawat ngiti, usapan o simpleng pagkakasabay ay ginagawang kwento. Kwentong hindi naman nila sigurado kung totoo. Sa ganitong pag-iisip, mas nauuna ang hinala kaysa pag-unawa at mas nangingibabaw ang paghuhusga kaysa malasakit. Ang pagiging malisyosa ay hindi tanda ng katalinuhan o pagiging mapagmatsyag. Madalas, ito ay refleksyon ng takot, mga inseguridad o kawalan ng kapayapaan sa sarili. Kapag sanay ang isang tao na tumingin ng mali sa kapwa, unti-unti rin niyang nilalason ang sarili niyang isip. Sa kahahanap ng mali sa iba, nakakalimutan niyang ayusin ang sariling buhay. Mas nagiging mabigat ang araw, mas nagiging magulo ang isip, at mas lumalayo ang loob ng mga taong dapat sanay kakampi. Walang sino man ang may karapatang magbigay ng hatol base sa bagay na nakikita o naririnig lang. Tandaan na ang taong hindi nagbibigay ng mali siya ay mas payapa ang buhay dahil hindi siya nabubuhay sa hinala kundi sa respeto at sa katotohanan. Kayo ba mga apo, nakakilala na ba kayo ng katrabaho na malisyosa? Yung tipong lahat ng kilos may ibig sabihin? Ibahagi nyo naman ang inyong kwento, kasabay na rin ng inyong opinyon ukol sa ating bagong kwento. Naway nakapaghatid ito ng magandang aral sa inyo. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Zilpa Hara Reichert, Maggie Espejon, Editha De Vega, Lovely Valeza, Raymond Yao, Jubes Key, Florebe Calapardo, Mary Grace Pamisa, Yuan Solon, Maria Regina Valdez, Joy Marie Bele, Phils Valdeabella, Chris Alcantara, Teresa Barcelona, Rosemary Familiar, Elsa Haviña, Precious K. Catalogo, Alvin John A. Santos, Lydia Lopez, Sidney Crosswind, Supladang Pasaway, Gia Gigi, Chef M, at happy birthday kay John Rico Pontipedra sa March 13 at kay Kuya Dennis Gallo sa March 16, pati na rin kay Ellie Rose Padilla. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa lagi ninyong pakikinig mga apo.